Nagbigay ngayon ng matinding babala yung mga NBA insider sa lahat ng team mula sa Eastern at Western Conference dahil sa patuloy na napakagandang run na ginagawa ngayon nitong LA Lakers. At mismong si LBJ yung nare-report na gustong ilagay sa bagong muka ng NBA League. Umpisahan natin dito sa sinabi ng ESPN insider na si Brian Windhorst na nagbigay nga ng warning ngayon sa lahat ng team mula dito sa Eastern at Western Conference dahil patuloy yung pag-angat ng Lakers mula sa offensive chart at defensive depth ng mga to ngayon. Ang Lakers kasi ngayon sa nangyaring laban nila kontra sa New Orleans Pelicans, nakuha nila yung panalo dyan at nakuha na rin nila mismo yung 7th straight victory dito sa Western na nagdala mismo sa kanila ngayon sa pag-maintain ng second seed na mismong nakikita na rin ng mga NBA insider, especially sa kinuha na natin ng information na to sa ESPN, na mas tumataas pa nga raw ngayon lalo yung potensyal ng LA Lakers na pumasok sa playoffs. Isa sa nakikita ng mga to na dahilan kung bakit nga patuloy yung magandang run ng mga to sa Western at kahit sa Eastern tinatalo na nila yung mga contender team dito. At kita natin sa 7 magkakasunod na games na nakuha nga nila yung victory, sobrang nahirapan yung mga teams na yan na binigay sa kanila. Yung 7 teams na nakapaloob sa win streak ng Lakers ngayon simulan natin dito sa Knicks, Clippers, Warriors, Indiana Pacers, Utah Jazz, Portland at itong Denver. Yan yung mga teams na mula sa Eastern at Western na dinominan nitong Lakers na isa sa mga top contender teams, 'di ba? Na sobrang kita naman natin na pinahirapan talaga yan ng Lakers mula sa mataas na offensive play ng mga to hanggang sa defensive game. At nakikita mismo ng mga to na mas lumiliwanag pa yung magandang takbo ng Lakers dahil sa nabuo nilang duo. Dalawang superstar na si LBJ at Luka yung tinutukoy dyan ng mga insider na nakikita nila na mas nagpapaganda sa chemistry ngayon ng team ng Lakers at nagpapakita at nagpapaliwanag sa rason kung bakit napapalapit na nga tong Lakers para sa pagiging title contender since nang nabuo nila yung magandang kombinasyon nitong si LBJ at Luka sa iisang team. Dapat na nga ba tayong magpasalamat dito kay Nico Harrison sa ginawa niyang move na yan? At ayon na rin mismo dito mga pare ko sa NBA insider na si Windhorst na galing mismo sa kanya yung babala sa pag-iingat ngayon ng mga teams dito sa Lakers sa patuloy na pagtaas ng averagings at team stats ng mga to. Ang Lakers ngayon pang-anim sa team overall in field goal with 48.2% field goal percentage at pang-18 naman sila ngayon pagdating sa 3-point percentage na nag-average ngayon yung Lakers ng 35.5% 3 points at 113 points per game at 42.6 total rebound per game na dahilan ng pag-angat nga ng mga to sa second seed sa Western Conference at first team naman sila sa Team Pacific. Sa recent game ng Lakers kontra sa Pelicans, nakuha nitong si Luka at LBJ ang first duo in Lakers history to score 30 points and make 5 3-pointers in the same game. Yan yung maagang history na nagawa ng duo na to. Isang MVP caliber at legendary na parehas kailangang magtulungan para bigyan ng isa ng unang championship title at tulungan naman yung legendary player para bigyan ng huling championship title sa kanyang karir. At mas lumiliwanag ngayon yung site na yan para dito dahil sa napakagandang outcome para dito kay Luka at LBJ ang nangyayari ngayon sa Lakers. At mataas ang potensyal na maging isang title contender nga raw yung mga to ngayon. Yung depensa yung isa sa nakikita rin ng mga analyst na dahilan kung bakit nagiging dominante itong Lakers sa mga nangyaring game nila at nagiging margin of error nila yung magandang offensive play na ginagawa nila at mas nagiging dahilan ng pagbaba naman ng turnover per game nitong Lakers since nang mag-umpisa yung magandang run nila sa 12 games na nangyari na yan. Sa ESPN Power Ranking, base yan ngayong last month bago matapos itong regular game sa April, mas nagiging maayos na yung mga teams standing at positioning ng bawat team sa Eastern at Western Conference. Halos isang buwan na rin after nang nangyari yung trade deadline na mismong dahilan ng pagbabago ng rating sa bawat team. Sa Western, nakikita pa ng mga analyst na ang Detroit nakakagawa pa ng paraan para umangat sa team standing ng Western at nagkukumpit para mga makapasok sa playoffs. Itong Milwaukee Bucks at Indiana yung nasa kalagitnaan naman ng Eastern na maglalaban para sa pang-apat na spot sa pwesto ng Eastern Conference.
Sa makatuwid mga pare ko, itong Lakers yung may pinakamataas na pagbabago na nangyari since ng trade deadline, at sa power ranking lalo pang tumataas yung team na to ng Lakers. Base lang yan mga pare ko sa team power ranking since nang mangyari ang trade deadline. Meaning na sobrang laki talaga ng naging pagbabago ng Lakers at pagtaas ng winning percentage ng mga to since nang mapunta sa kanila si Luka at yung rebuilding na ginawa ng mga to sa kanilang roster.